Bakit piniphysical checking natin ating mga alaga? Para malaman natin ang effectiveness or ang kinalalabasan ng ginagawa nating feeding mixture. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito mag-update ulit tayo sa ating munting manukan ngayong araw. Kagigising lang natin dahil hindi tayo natulog kagabi mga kapatid. So ang isi-share ko sa inyo ngayon mga kapatid, yung ginagawa ng isang backyard breeder na kagaya ko, ang pagmumonitor sa kanila after nilang kumain at magpapahinga. Chine-check natin yan kung mga nasa dapuan ba sila, at mostly itong padilim na ganito mga kapatid, diyan natin sila piniphysical checking mga kapatid. Bakit piniphysical checking natin ating mga alaga? Para malaman natin ang effectiveness or ang kinalalabasan ng ginagawa nating feeding mixture. Kasi nga po, bilang backyard breeder na kagaya ko mga kabreed, hindi po ako nag-i-stick sa isang mixture lang. Halimbawa, pag bumili ako ng Enerton, hindi ko yan pinupuro. Pag bumibili ako ng Integra 3, hindi ko rin yan pinupuro. Pag bumibili po ako ng Vortex na isang sako, hindi ko rin po yan pinupuro. Pag pinifeeding ko hinahaluan ko yan ng crack corn, ng vitamins, kagaya ng Vitamin Pro, ng saging, kasi with feeding po tayo. So, na-explain ko na sa inyo ang mga nagiging experience kong positive side ng with feeding at negative side. So, ngayon, ang i-share ko sa inyo mga kabreed, ang simple lang, pero in a long term mga kabreed, kailangang nami-maintain mo ang ganitong klaseng pamamaraan ng pag-aalaga ng manok, ang pag-check sa kanila sa hapon. So, kaninang umaga mga kabreed, i-share ko lang din, naghakot tayo doon sa nag-landslide. Ayun no, nag-landslide talaga siya. Tapos yung ulan galing doon sa bundok, pagbaba doon, pumapasok na sa bahay. So may plangganang naka-ready doon kasi inaano namin, kinukuha namin yung tubig. So dahil nga walang tigil, hindi ko magalaw kasi nga hanggang gatuhod ang ang putik, kasi bumagsak siya, na siya parang chocolate na. So hindi mo siya mapalapala. Sinubukan kong plangganahin ba, parang limasin gamit ang planggana. Sumakit naman yung likod ko mga kawaiti, kasi siyempre may edad na tayo, ugod-ugod na rin. Yan, bagong ligo tayo mga kawaiti kasi nga kailangan refresh tayo sa gabi. So ito ang nagawa ko kanina kawaiti. Yan ang nagawa ko. Ayan ang nagawa ko kanina. Ayan ang nagawa ko. So paunti-unti, pag napagod, pahinga. Ganun lang naman. Huwag lang susuko mga kawaiti. Parang sa pag-aalaga ng manok, kahit hindi tayo nag-out or hindi tayo nakakapag-out, hindi tayo nakakapag-sale, tuloy lang, tsatsagaan lang natin. Kasi hilig naman kasi natin ang pag-aalaga ng manok. So ito mga kabreed, tingnan nyo mga kabreed ng ating white kills. So, okay na yan. Mabait ito siya. Kahit lugon mga kawaiti, yung likod niya tsaka yung liig niya hindi pa tapos maglugon mga kabreed. Ganyan lang tayo. Chine-check natin yan kung nasa dapuan, kung nasa maayos na kalagayan, kung mapupula pa rin sila, kung nasa tamang kondisyon or pangangatawan ng ating mga alagang manok mga kabreed. Ayan, namamalo yan pero mabait-bait na mga kabreed. Nahahawakan na natin. Ang ginagawa ko, nagpapaisnak ako sa kamay para nasasanay silang lumapit sa akin. Yung pagkain nang mabilis-bilis din makapagpaamo ng mga manok mga kawaiti. So samahan nyo ako hanggang doon sa dulo. Ito naman nagpapalit balahibo na lang siya. Mabait din to siya. Mabait din siya ng manok. So pasensya na kayo, madilim ang update natin ngayon kasi nga doon tayo kumukuha ng sitwasyon sa mga pagkakataong na ipapahayag natin ang pamamaraan natin ng pag-aalaga mga kawaiti. So ayan na siya. Bubuksan ko na pala yung ilaw mga kawaiti. Bubuksan ko na yung ilaw. Yan. Ang mga palitin natin mga kawaiti, ang mga palitin natin sa atin backyard. Yung CCTV natin na nabagsakan ng di ba yung nabuwal na na saging, yun ang gagawin natin. So samahan niya ako hanggang doon sa baba mga kawaiti. Ganito kawaiti ang pamamaraan natin. So simple lang mga kawaiti ang ganitong style. Simple lang. Pero napaka-epektibo nito. Dito natin nakikita kung mayroong manok na nakalambitin kasi bumababa akyat yan. Pag ganitong maayos ang panahon, walang ulan, bumababa akyat yan sila.
Ayan sila. Ayan sila. Madilim kawaiti ha. Humihingi ako ng paumanhin sa sa sitwasyong ganito dahil madilim. Pero ito talaga ang target ko. Ang maipakita po sa inyo yung ginagawa ng isang backyard breeder na kagaya ko sa pag-aalaga ng manok, lalong-lalo na sa mga panahong mas kailangang i-check natin sila. Nagiging kampante lang ang aking kalooban kapag sila ay aking nakikitang nasa maayos na kalagayan mga kawaiti, ang mga alaga kong manok. So ayan, nagpapahinga na sila. Sine-check natin yan. Kung wala lang tayong mamaya pagkatapos nito, sa monitoring pa lang natin, sa eye monitoring pa lang or pagtingin pa lang, mayroon na tayong napipisil kung sino yung hihipuin natin. Yan, may napipisil na i-check, yung hihimasin, mga nagpapalit balahibo. Ayan. Sa nagpapalit ng balahibo kasi mga kawaiti, kailangan talaga gabi. Kasi pag umaga, didipinsa sa sarili niyan. Tapos mamamalo. Tapos ang hindi tunay na backyard breeder or hindi tunay na nagmamahal sa manok, maiinis. Kasi salbahe ang manok. Pero ang malalim na may kaisipan sa pag-aalaga ng manok, naiintindihan ang sitwasyon ng manok na hindi naman talaga sila salbahe. Dumidipinsa sila dahil paghipo mo kaya pala. Dahil sila ay lugon. So ayan ganyan. Kahit ikaw naman mga kabreed, may masakit sa'yo, hindi ka pwedeng biro-biroin mga kabreed. Masakit ang ipin, masakit ulo, ay hindi pwedeng biro-biroin mga kabreed. So ganun lang ang ginagawa kong sitwasyon ngayon. Tingnan natin yung gray natin to. Ayan. Ganito lang ang pag-aalaga ng manok mga kabreed. Mga video nating madidilim sa hapon. Ayan. Basta nasa nasa tamang dapuan na sila. Kampante na tayo. Kampante na tayo sa ating sarili. Pwede na tayong magpahinga rin mga kabreed. Pag nasa maayos silang kalagayan. Ganito lang kabreed ang pag-aalaga. Ang hirap, given na yan. Ang hirap sa pag-aalaga ng manok, given na yan. Yung pagiging kapos minsan sa pagkain ng manok, given na din yan. Pero syempre, nagpapatuloy tayong mag-update kasi sana makahanap tayo ng mga kaibigan na maaaring umalalay sa atin. So may panukli naman tayo. Andyan given ang panukli sa kanila. Yung mga mahilig ng manok na walang kakayan ng mag-alaga, ito, magpaalaga kayo sa akin mga kawaiti. Tulungan nyo lang ako sa pagkain ng manok. Lahat, hindi ako umano doon kasi may pinansyal ako eh. Talagang binabalik ko doon sa ating mga alaga po. Kung gaano yung kalulusog mga kabreed, kung gaano yung kapupula, kung gaano kaayos, magkikita nyo sa mga short video ko ang mga itsura nila. Sa mga last video, kung gaano yan sila. Ganyan tayo mag-alaga. Ganyan tayo magmahal sa ating mga alagang manok. Hindi ho tayo nag-aalaga para pang sugal or pang sabong. Nag-aalaga tayo dahil gusto natin silang mapaigi sa kung sino man or kung sino man mabibiyaan natin or kung saan man mapupunta ang manok. Sasabihin ng tao na yun na ay maayos ang nakuha ko kay GPC kasi magaganda ang hipo mga kabreed. Ayun, magaganda ang hipo ng mga manok. So yun lang ang tinatarget ko, ang maging malusog sila, na parang swerte sila na sa akin sila nabuhay para alagaan mga kabreed. Yan sila. Ganoon lang, simple lang. Masaya ako na kahit maiingay yan mga kabreed. 41 piraso, 33 na tandang. Pag nagtilaok yung isa hanggang tuloy-tuloy na yan. Papahinga lang yan ganito. Kahit maingay mga kabreed, napakasarap sa tinga ng isang mahilig sa mag-alaga ng manok ang ganyan. Masarap mag-alaga ng manok. Ito, sisiw. Itim. Yung sisiw pa. Andyan na siya, 2 years old na. Napakasarap sa pakiramdam mga kabreed. Meron tayong running to 5 years old. 4 years old, 3 years old, ayan, 2 years old, 9 months old, running to 10 months old. Magbe-breeding ulit tayo mga kabreed. So hanggang dito na lang ang munti nating update. Gabi na mga kabreed, iniksian lang natin kasi pinapakita ko sa iyo ang aking pamamaraan ng pag-aalaga at kung paano ko napapanatiling malusog ang aking mga manok at kung paano ang ginagawa natin bilang backyard breeder sa hapon. So maraming thank you and then hopefully po lagi kayong nasa maayos na kalagayan mga kabreed.